Ang mga nakatatandang kapatid ng batang ito ay dalawa ng henerasyonal na mga henyo, ngunit tila hindi yun sapat ngayon, maging ang bunsong kapatid nila ay isang henyo rin. Matapos ang lahat ng kanyang natuklasan ngayong araw, napagpasyahan ng matandang lalaki na kung sakaling nasa digmaan pa ang kontinente, ang Sogers County ay maaaring maging pinakamakapangyarihang maharlikang angkan sa loob ng Althian Empire, nang walang duda. Sa pag-iisip ng lahat ng ito, napatawa na lamang ang matandang lalaki, lubos na namangha sa mga bata at nagpapasalamat na nailigtas siya ng isa sa kanila. Habang tumatawa, sinabi niya kay Dane na may malaking utang na loob siya rito. Sa tugon, sinigurado naman ni Dane na totoo yon, sa halip na maging mapagpakumbaba. Nang marinig ito ng estranghero, nabigla siya at lubos na naguluhan, dahil hindi yon ang huling bagay na inaasahan niyang maririnig mula sa bata. Hindi niya inakala na ang isang 14 anyos ay magiging matapang upang sabihin ng direkta na talagang may utang na loob ito sa kanya. Dahil dito, napag-alaman ng matanda na ang bata ay talagang matapang, bagamat sa isang paraan ay nakakainis din ito. Matapos ang isang saglit ng katahimikan, huminga ng malalim ang matanda at iminungkahi na dapat bayaran ang anumang utang na loob na nakuha habang nasa Annex Tower. Nangako siyang gagawin ito, ngunit una, napagpasyahan niyang panahon na upang ipakilala ang kanyang sarili. Kaya sinabi niya na ang pangalan niya ay Sidon Gauss at inihayag sa bata na hindi pa gaanong matagal ang nakalipas mula nang siya ang naging pinuno ng Nixon Magic Tower. Labis siyang nagpapasalamat sa lahat ng nagawa ni Dane para sa kanya, kaya bilang pasasalamat, formal niyang inanyayahan ang bata na hilingin ang anumang nais nito mula sa kanya. Sa totoo lang, mayroon siyang lahat, maliban sa mga wala siya. At kung iisipin, ito ay isang medyo tusong paraan ng pagbabayad utang, kung tatanungin mo ako. Tama iyon, wala na talagang natitira sa matandang lalaki dahil dati siyang pinuno ng Nixon Magic Tower. Nang marinig ito, lumitaw ang isang malaking ngiti sa mukha ni Dane dahil nararamdaman niyang ang tinutukoy ng matanda ay isang subspace. Ngunit, sumagot si Dane sa matanda na halos walang interes sa sinabi nito. Alam ni Dane na maraming mga mage ang nabubuhay ng walang bahay, inilalagay ang lahat sa subspace, at malamang ito ang ginagawa ni Sidon simula nang mawala ang posisyon niya bilang pinuno ng Nixon Tower. Nagulat ang salamangkero sa reaksyon ni Dane dahil karaniwan, kapag narinig ng mga tao na ikaw ang pinuno ng isang Magic Tower, gusto nilang sambahin ka. Karamihan sa mga tao ay magugulat o mapapahanga na mapalapit sa isang tulad niya, ngunit ang binatang nasa harapan niya ay tila hindi naapektuhan. At ito ay talagang nagpapalito sa matandang lalaki, inaasahan niyang magugulantang ang bata at magpapakita ng kasiyahan, ngunit ang nakikita niya ay kabaligtaran. Nabahala sa kawalan ng interes ng bata, sinabi ng matandang lalaki na hindi na muling magkakaroon ng pagkakataon tulad nito ang binata, pakiramdam niya ay maaaring nahihiya ang bata, kaya hinihikayat niya itong sabihin ang nararamdaman nito at huwag mag-atubiling humiling, talagang nais niyang mapahanga ang bata. Kaya't sinabi niyang ipahayag ang anumang gusto nito. Sa wakas, nag-isip-isip si Dane, mukhang may iniisip siyang hilingin sa matandang salamangkero, nakita ito ni Sidon at ngumiti, sa paniniwalang magpapakita na ng interes si Dane sa kanyang alok. Gayunpaman, matapos ang ilang segundo, simple lang sinabi ni Dane sa dating pinuno ng Magic Tower na mag-isip-isip muna siya bago siya magpasya. Ang tugon na ito, sa pananaw ng matandang lalaki, ay tila mapagmataas at bastos. Alam niyang maraming tao ang handang mamatay para sa ganitong pagkakataon, ngunit ang batang ito ay tila ni hindi naapektuhan kahit kaunti. Sa puntong ito, naiinis na ang matanda, at halos makita ang ugat na bumubukol sa kanyang noo. Samantalang si Dane ay nananatiling walang pakialam hanggang sa huli. At ito'y nagpapaisip sa matandang mage kung anong klaseng binata ang kaharap niya. Matapos tanggihan ni Dane ang kanyang alok muli, binalik nito ang tasa sa tray at tumalikod na upang lisanin ang silid. Bago umalis, pinayuhan niya ang matanda na magpahinga, at bago pa man makapagsalita ang mage, isinara na niya ang pinto at lumabas ng silid. Naglaho ang pagmamalaki ni Sidon sa sandaling iyon, dahil hindi pa siya kailanman nakaranas ng ganoong pangmamaliit. Karamihan sa mga tao ay handang sambahin siya at gagawin ang lahat upang mapalapit sa kanya. Ngunit heto siya, literal na nakiusap sa isang 14 anyos na tanggapin ang kanyang alok. Hinimas ng lalaki ang kanyang ulo na puno ng kalituhan dahil ito ang unang beses na trinato siya ng ganoon,
Nagplano siyang umalis matapos ang 1 o 2 araw, ngunit matapos ang nakita niya, napagtanto niyang hindi sapat ang maikling pananatili, determinado na ngayon ang matandang mago na alamin kung ano ang nagpapakaiba sa batang henyo na ito. Gusto niyang manatili ng mas matagal upang mas mapag-aralan ang nakakaintrigang binata na nagligtas ng kanyang buhay. Habang iniisip ng matanda ang lahat ng ito sa loob ng silid, ang ating binata naman ay walang kam-alay-malay na naglalakad sa pasilyo, bumabalik sa kung anumang ginagawa niya bago ang kanilang pag-uusap, wala siyang ideya na nakuha niya ang matinding interes ng mage. Nagbago ang eksena, at habang nagpapatuloy ang kwento, bumalik tayo sa mga lansangan ng Suggrace County. Hindi nagtagal bago kumalat ang balita tungkol sa dating pinuno ng isang magic tower na naligtas ng young master. Sa loob ng kastilyo, nilapitan si Danny Herman, na lubos na interesado sa matanda. Naniniwala siyang ang mage ay lubhang bihasa sa larangan ng mahika, at sigurado siya rito dahil base sa kanyang narinig, si Sidon ay isang 8 chain na mage. Lubos siyang naiintriga dahil hindi pa siya nakatagpo ng mage na mas mataas ang antas kaysa kay Lady Arabella. Kinumpirma ni Dane na ang matandang lalaki ay mas bihasa sa mahika kumpara sa kanyang nakatatandang kapatid. Tumugon si Herman sa pagsasabing nangangahulugan ito na isang makapangyarihang tao ang may utang na loob sa kanya. Ipinaliwanag din ni Herman kung paano gumagana ang mga magic tower bilang mga malalayang teritoryo ng kontinente, halos katulad ng isang hiwalay na bansa. Narinig ito ng ating bida at inamin niyang medyo nagulat siya dahil hindi niya inakala na ang matandang naligtas niya mula sa bingit ng kamatayan ay ganoon pala kaimpluwensyang tao. Sumang-ayon naman si Herman ngunit ipinahayag din niyang iniisip niya kung ano ang ginagawa ng pinuno ng isang magic tower sa kagubatan. Habang nasa kalagitnaan ng pagsasanay, sinagot ni Dane na wala rin siyang idea kung bakit napunta roon ang matanda, at ipinaliwanag na ang kagubatan ay hindi isang karaniwang lugar. Inihayag niya na ito'y itinuturing ng mga mage bilang isang bawal na lugar, kaya nga tinawag nila itong The Last Day Forest. Nang marinig ito, iminungkahi ni Herman na ang kagubatan ay talagang mapanganib kahit para sa mga mage, ngunit sinabi rin niya na maswerte ang matanda na nabuhay, dahil sa tulong ni Dane. Sa puntong yun, huminto si Dane sa kanyang pagsasanay dahil may napansin siyang hindi niya nagustuhan sa espada na ginagamit niya. Matagal niyang tinitigan ang kanyang refleksyon sa talam ng espada, bago biglang sinabi kay Herman na kumuha siya ng bagong espada. Ipinaliwanag na ang mga espada na ginagamit niya ngayon ay magagaan at maiikli. Natarante si Herman dahil hindi niya alam kung paano ipapaliwanag na ang lahat ng espada doon ay mga nasamsam sa digmaan na dinala ng crown, at literal na wala ng iba pang espada. Gayunpaman, nangako siya na ihahanda ang isang mahabang espada para sa pagsasanay kinabukasan. Pinuri siya ni Dane at nagpa siya na tatapusin na lang ang kanyang pagsasanay gamit ang kasalukuyang espada para sa araw na yun. Bigla, isang alaala ang sumagi sa isipan ni Dane. Naalala niya ang araw na binigyan siya ni Duke Theron ng isang sagisag. 7 taon na ang nakalipas mula nang ibigay ng isang Hexaclass Knight sa kanya ang espesyal na insignia na nagbibigay daan sa kanya upang makakuha ng anumang sandata mula sa pinakamagaling na pandayan sa buong imperyo ng Althian Empire. Ngayon lang niya muling naalala na may ganoon pala siyang kahalagahang bagay. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Dane habang iniisip ito, at nagdesisyon siyang bisitahin ang duke sa kabisera. Tinapos ng ating bida ang kanyang pagsasanay para sa araw at sa kanyang paglabas mula sa lugar ng pagsasanay, nilapitan siya ng kanyang ama, ang Count. Napansin ng Count na matindi ang naging pagsasanay ng binata. Kinumpirma ito ng ating bida at sinabi niyang nagulat siyang makita ang kanyang ama. Inakala niya na abala ito sa mga gawain sa labas ng kastilyo, kaya hindi niya inaasahan na makabalik ito ng maaga. Ngumiti lamang si Arkan at ipinaliwanag na natapos ang kanyang mga gawain ng mas maaga kaysa inaasahan. Idinagdag pa niya na may dahilan siyang nagmadaling umuwi, ngunit bago pa man niya masabi kung ano yon, nahulaan na ni Dane na ito ay tungkol sa balita ng mage na kanyang iniligtas. Hindi ito itinanggi ng Count, sa halip, inamin niya na maaaring maging tulong pa ang matandang mage kay Arabella. Pakiramdam ni Arkan, maaaring maging mabuting guro ang lalaki para sa kanyang anak na babae. Kaya interesado siyang makipag-usap sa kanilang bisita. Hindi na nagulat si Dane nang sabihin ito ng kanyang ama dahil inakala na niya nagugustuhin ng kanyang ama na makakatulong ang pinuno ng isang magic tower kay Arabella. Gayunpaman,
Duda si Dane kung kaya ng matanda na makayanan ang ugali ng kanyang ate. Hindi na nakapagtataka ang ganitong pag-iisip kay Dane dahil alam niyang literal na sinuntok ni Arabella ang isang nakakainis niyang senior sa akademya. Sa pagbabalik sa pangunahing usapan, ipinaliwanag ng Count na umuwi siya upang makita ang pinuno ng Magic Tower. Pinatong niya ang kamay sa balikat ng kanyang anak at sinabi sa kanya na mahusay ang ginawa nito sa pagliligtas ng buhay ng iba. Ipinagmamalaki ng Count ang kanyang anak at hindi niya ito ikinukubli. Bilang tugon, simpleng sinabi ni Dane na ginawa lang niya kung ano ang kailangang gawin, ngunit dito hindi sumang-ayon ang kanyang ama. Ipinaliwanag na ang ginawa niya ay hindi isang bagay na kayang gawin ng sinuman. Narinig ito ni Dane at ngumiti, pakiramdam niya ay pinarangalan siya sa sinabi ng kanyang ama. Ipinaalala ni Arken na ang ginawa niya ay hindi pangkaraniwang bagay, kundi isang kamanghamanghang gawain. Habang naglalakad silang mag-ama pabalik sa kastilyo, tinanong ni Dane kung makakauwi na ba ang kanyang mga kapatid na babae. May bahagyang pagkabahala ang kanyang ama nang ipahayag niyang hindi niya maintindihan kung bakit napakahirap makita ang kanyang mga anak na babae ngayon. Sa kasamaang palad, hindi pa rin makakauwi ang mga ito. Si Arabella ay kakatapos lang ng kanyang pinahabang semestre at kasalukuyang naghahanap ng Magic Tower na maaari niyang salihan, samantalang si Claire, nakatanggap ng paanyaya mula sa kanyang propesor upang maging assistant professor. Narinig ito ni Dane at labis na ipinagmamalaki ang kanyang mga kapatid na babae, pakiramdam niya ay talagang kahanga-hanga sila. Sumang-ayon ang kanyang ama at sinabi na ang mga babae ay talagang kamangha-mangha, ngunit pinaalalahanan din si Dane na mas mataas ang kanyang inaasahan para sa kanya. Sinabi pa niya na iniisip niya kung paano kakayanin ng mundo ang kanyang anak na napakaraming talento. Sa puntong ito, nag-isip din si Dane, na naging dahilan ng tawa ng kanyang ama. Natuwa ito sa ideyang maaring malagpasan ng kanyang anak ang duke na dating kaibigan niya. Sa pagbanggit ng pangalan ng duke, isang maliit na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Dane habang naalala ang Hexaclass Knight na nagtapos ng kanyang nakaraang buhay. Hindi na siya ganoon kauhaw sa paghihiganti, ngunit gusto niyang makipagtagisan muli ng espada sa veteranong iyon balang araw. Habang iniisip niya ito, naalala niyang matagal na niyang hindi nakikita si Layla, lalo na't halos isang taon na ang nakalipas mula nang huling sumulat ito. Napagtanto niya na malalaman niya ang kalagayan ni Layla kapag pumunta siya sa kabisera, kaya nagpasya siyang gawin ito. Makalipas ang ilang araw, bumalik tayo sa Annex Tower kung saan kasalukuyang nagtatalo si Sidon sa isa sa mga tagapaglingkod. Pinapaalalahanan siya ng tagapaglingkod na hindi pa siya lubos na gumagaling. Galit na ipinaliwanag ni Sidon na mababaliw na siya sa tagal ng kanyang pananatili sa kwarto. Sa kabila ng kanyang protesta, matigas ang sagot ng tagapaglingkod, huwag siyang lumayo masyado at bawal siyang gumamit ng mahika habang nasa tower. Ang bagong alituntuning ito ay nagdulot ng panibagong pagkabigla kay Sidon, ngunit iginiit ng tagapaglingkod na hindi niya maaaring gamitin ang mahika dahil hindi pa ganap na nalilinis ang kanyang magic reflux. Sa madaling salita, hindi pa nawawala ang lason sa kanyang katawan at kailangan niyang maghintay ng kaunti pa habang nasa tower. Napagtanto ng dating pinuno ng tower na wala siyang magagawa kundi tanggapin ang kanyang sitwasyon. Gayunpaman, kahit tanggapin niya ang pagbabawal sa mahika, hindi niya matiis na manatili sa kwarto ng isa pang minuto, kaya nagmadali siyang lumabas, pinanood lamang siya ng tagapaglingkod na umalis. Habang nagpapaalala na hindi pa rin alam ni Sidon ang mga pasikot-sikot sa lugar, kahit pilitin niyang kumbinsihin ang mage na manatili, matigas ang ulo nito kaya hinayaan na lang niyang umalis, kahit alam niyang siya ang mapapag-alitan sakaling magdulot ng gulo si Sidon. Samantala, napansin na rin ng ilang residente ng kastilyo ang kakaibang kilos ng matandang lalaki, ang mga kasambahay ay nagbubulungan tungkol sa kanya. Sinasabi kung paano siya paikat-ikot sa bawat palapag ng tower, napagpasyahan nilang ang mga mage ay alinman sa mga henyo ay mga siraulo. Sa kasalukuyan, si Sidon ay nasa likod bahay, pinagmamasdan ang mga bulaklak. Ang kanyang kilos ay hindi umaayon sa kanilang inaasahan dahil sa halip na magmukhang isang makapangyarihang mage, mukha siyang isang taong nawala ng katinoan. Dahil dito, nag-aalala ang mga kasambahay na hindi magiging mabuting guro si Sidon para kay Arabella, na nangangailangan ng kaayusan sa kanyang buhay. Habang patuloy ang bulong-bulungan, nakaupo si Sidon sa hardin at iniisip kung sino ang lumikha ng lugar na yun.
Humahanga siya sa mga bulaklak at inamin na hindi niya akalaing nagtataglay ang mga ito ng pambihirang mahika. Ang kanyang pagmamasid ay naputol nang dumating si Dane upang tingnan ang kanyang kalagayan. Nagulat ang ating bida na makita si Sidon sa hardin. Tumawa naman ang matanda at sinabing inakala niya din bang tumakas siya. Kaagad siyang nagreklamo na pinapanatili siya sa lugar laban sa kanyang kagustuhan. Ipinaliwanag niya na kahit gusto niyang tumakas, hindi niya magagawa dahil kailangan niyang manatili hanggang sa tuluyang gumaling. Tumawa na lang si Dane at sinabi na sana'y gumaling siya agad. Ayon sa matandang mage, ang manor ay isang mahusay na lugar upang magpahinga at magpagaling. Nauunawaan na niya ngayon kung bakit ang mga maharlika ay pumupunta sa timog tuwing panahon ng bakasyon. Sumang-ayon si Dane ngunit ipinaalam na sa lalong madaling panahon ay aalis siya. Nagulat si Sidon sa narinig kaya tinanong niya si Dane kung saan ito pupunta. Ipinaliwanag ni Dane na pupunta siya sa kabisera, at inakala ng mage na sa wakas ay mag-e-enroll na siya sa akademya. Alam niyang naroon na ang mga kapatid ni Dane, kaya iniisip niyang magiging madali ang buhay ng binata doon. Kilalang magaling ang mga kapatid ni Dane ay sikat dahil sa kanilang pambihirang talento, kaya't nagtataka ang matandang salamangkero kung gaano kalaki ang kakayahan ng 14 anyos na bata. Ang bata ay literal na nakatayo sa harapan niya, kaya't nananaig ang kanyang kuryusidad at nagpasya siyang tingnan ito mismo sa halip na magtanong-tanong. Gamit ang kanyang espesyal na pandama, sumilip si Sidren at agad na nagulat sa sobrang kapal ng mana ni Dane. Hindi ka panipani walang makapal ito. Kung ang isang henyo sa ganitong edad ay maituturing na isang batis, sigurado siya na si Dane ay isang rumaragasang ilog. Ang matanda ay hirap pa ring intindihin ang nakita niya, at napansin ito ni Dane ang biglang pagkilos ng kakaiba ng matanda. Ang ganitong dami ng mahika ay karaniwang sobrang hindi matatag kaya dapat ay sumasabog ito, pero hindi niya moari kung paano nagagawang hawakan ito ng madali ng katawan ni Dane. Dahil sa patuloy niyang pagmasid, binalaan siya ni Dane na huwag i-assess ang mahika ng iba ng walang pahintulot dahil ito ay bastos, kaya't napahiya si Sidon at alam niya dapat ito. Sa kabila nun, pilit niyang tinanong kung paano nalaman ni Dane ang kanyang ginagawa, saka humingi ng paumanhin sa kawalang ingat. Sa panlabas, mukhang titigil na siya sa panghihimasok, pero sa loob-loob niya, hindi pa rin siya makapaniwala na posible para sa isang bata ang magkaroon ng ganitong kakapal na mana. Nagsimulang magtaka si Dane kung ano ang nakita ng matanda na labis ikinagulat niya ng ganoon. Habang iniisip pa rin ni Sidon ang nakita, bigla niyang napagtanto ang isang bagay. Dapat ay nakakakita siya ng circle dahil yun ang karaniwang kasunod ng ganitong density. Sa halip na tigilan ang panghihimasok, patuloy niyang sinusuri si Dane at may nadiskubre siyang mas nakakagulat. Nanlumo ang matandang salamangkero nang makita ang nadiskubre niya gamit ang kanyang mahikal na mata. Ang puso ng binata ay nababalutan ng mahika, at mayroon itong 2 mana core. Napabuntong hininga siya sa inggit dahil karamihan ng tao ay wala ni isang mana core. Pero ang binatang ito ay may 2. Napansin ni Dane ang pagkairita ng matanda at nagtanong kung may problema sa pagkakaroon ng 2 mana core. Sinagot siya ni Sidren na may problema nga, dahil hindi niya maintindihan kung paano gagamitin ang isang spear sa kabila ng sobrang dami ng mana niya. Litong-lito na si Dane kaya't ipinaliwanag pa ni Sidon. Sinabi niyang tinalikuran ng bata ang isang pambihirang talento sa pamamagitan ng paggamit lamang ng mga core ng walang circle. Sa simula, hindi maintindihan ng ating bida kung bakit ganoon na lamang ang pagkabahala ng matanda, pero nang marinig niya ito, nagulat siya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang maunawaan kung gaano kalaking bagay ito. Gayunpaman, nararamdaman din niya na dapat ay magamit mo ang 2, mga core at mga circle, nang sabay. Hindi niya nakikita kung bakit hindi maaaring pagsabayin ang paggamit ng mga circle at core. Narinig ito ni Sidon at sobrang nainis na nagsimula siyang sumigaw sa pagkabigo. Mukhang hindi pa rin naiintindihan ni Dane kung ano ang tinutukoy niya, at ikinababaliw ito ng matanda. Maliwanag na maikli ang pasensya ng matandang ito, kaya't ang katotohanang hindi pa rin magets ni Dane ang kanyang sinasabi ay lalong nagpapairita sa kanya. Nagsimula siyang mag-isip kung saan ba siya dapat magsimula sa pagpapaliwanag ng konsepto. Unti-unting kumalma ang salamangkero at nagpasya na ipaliwanag ang lahat. Nagsimula siya sa pagtatanong sa bata kung alam ba nito kung bakit maikli ang buhay ng mga salamangkero na gumagamit ng espada. Malinaw na retorikal ang tanong na ito, kaya't bago pa makasagot si Dane, sinimulan na niyang ipaliwanag.
Ibinunyag ni Sidon na napakamakapangyarihan ng mga salamangkero na gumagamit ng espada dahil mayroon silang parehong Munor at Circle. Ngunit ang lakas na ito ay may kapalit. Ang mga core at circle ay nagkakaroon ng alitan, at kapag nagbanggaan, nagkakaroon ng malaking problema. Ipinaliwanag ng matanda na ang phenomenong ito ay parang isang batas, ang mana na nakakompress sa core ay naililipat sa circle. Bilang resulta, hindi kayang hawakan ng circle ang epekto ng kanilang banggaan, na nagiging sanhi ng pagsabog nito. Narinig ito ni Dane at nagulat, medyo nalula, bagaman may ideya na siya tungkol dito, ang paraan ng pagpapaliwanag ng matanda ay nagbigay sa kanya ng mas malinaw na larawan. Nagsimula siyang magtanong kung imposible nga bang magkaroon ng mana sa circle. Sinagot siya ng matanda na bagaman hindi imposible, ang problema ay kung walang pagpino ng circle, hindi magagamit ang mga mahikang nangangailangan ng dalisay na mana. Sinabi rin niyang hindi naman bago ang ideyang ito, marami nang sumubok na gumamit ng mahika ng walang circle pero karamihan ng mga pagtatangkang iyon ay nauwi sa kamatayan. Sa kabila ng nakapanghihinang paliwanag, saglit na nag-isip si Dane at bigla ang iminungkahi na subukan niya ito mismo. Nagulat ang matanda sa ideya ng bata, hindi siya makapaniwala sa narinig niya dahil ito'y isang bagay na hindi pangkaraniwan, at karamihan ng salamangkero ay hindi susubukan ito. Nakita ni Dane ang reaksyon ng matanda, kaya't agad niyang ipinaliwanag na hindi pa niya ito nasusubukan, pero nararamdaman niyang posible ito para sa kanya. Muling nainis si Sidon, kitang-kita sa kanyang mukha ang galit, at nakakuyom na ang kanyang mga ngipin sa inis habang iniisip kung ano ang iniisip ng batang ito para subukan ang isang bagay na napakadelikado, at nagsimula siyang magtaka kung ano ba talaga ang sinasabi ng baliw na batang ito. Kanina lang niya ipaliwanag na lahat ng salamangkero na sumubok na gumamit ng mahika ng walang circle ay nabigo, kaya't ang katotohanang binanggit pa rin ito ni Dane ay lalo niyang ikinagalit. Para sa kanya si Dane ay mayabang at sobrang kumpiyansa sa sarili. Alam na ni Dane na ang kanyang mga salita ay lalong nagpapainit sa ulo ng dating pinuno ng tore, kaya't agad niyang ipinaliwanag na plano niyang baguhin ang magic code. Kumpiyansa si Dane na magagawa niyang malampasan ang balakid na ito kung matagumpay niyang maisasagawa ang plano. Sa binitawan niyang salita, nagsimula na siya. Pinalabas niya ang ilan sa kanyang mana, at habang umiikot ito sa paligid niya, unti-unti niyang inayos ang magic code. Pagkalipas lamang ng ilang segundo, nagtagumpay siya, bigla na lang lumitaw ang isang apoy sa kanyang mga kamay. Dahilan upang mamangha ang matandang salamangkero, maging si Dane mismo ay nagulat na gumana ang kanyang eksperimento. Hindi inaasahan, nagtagumpay ang plano ng ating bida, sa pamamagitan ng pagbabago sa magic codes, nagawa niyang mag-cast ng spell na imposible dapat para sa kanya. Bagaman ipinagmamalaki niya ang tagumpay na ito, binigyang diin din niya na ito ay isang basic na one-chain spell lamang. Kaya't marami pa siyang kailangang matutunan, alam niya na hindi dapat masyadong madala sa kanyang mga nagawa. Habang iniisip niya ito, ang matandang salamangkero na nakatingin sa kanya ay tuluyang nabigla, napanganga si Sidon nang makita ang ginawa ng bata, labis niyang minaliit ang kakayahan ng ating bida, at ngayon napagtanto niyang mali siya sa pag-aakalang hindi ito magagawa ni Dane. Hindi mo siya masisisi sa ganoong pag-iisip, dahil lahat ng ibang salamangkero na sumubok nito ay nabigo ng husto. Ngunit pagkatapos makita ito, nauunawaan ng matanda na ang batang nasa harap niya ay ibang-iba sa lahat ng taong nakilala niya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot habang pinapanood ang apoy sa harap niya. Hindi ito dapat posible, dahil malinaw na wala namang magic circle si Dane, hindi mo ari ni Sidon kung paano nagagawang gumamit ng mahika ng bata ng napakadali, hindi ka panipaniwala, at ipinakita niya ang kanyang pagkabigla sa pagsasabing dapat lang daw magamit ang purong mahika sa pamamagitan ng pininong pagsasala ng isang magic circle. Isa iyon sa pinakamahalagang tuntunin ng mahika, ngunit nagawa itong suwayin ng batang mula sa angka ng Sugray sa pamamagitan ng pagbabago ng magic codes. Matapos mag-cast ng spell ng walang magic circle, nagpatuloy pa si Dane sa pagpapamalas ng kanyang bagong kakayahan. Habang ginagawa ito, naalala niya ang sinabi ng kanyang kapatid na si Arabella, na ang kanyang affinity para sa mahika ay napakataas, hindi niya ito nakalimutan, kaya't iminungkahi niya na marahil ito ang dahilan kung bakit siya napakatalino sa mahika kahit hindi siya ipinanganak bilang isang salamangkero. Lumikha ang ating bida ng isang mahiwagang globo sa paligid niya na parang force field, bilang pagsubok sa kanyang bagong natuklasang kakayahan. Habang ginagawa niya ito,
Ang litong matandang salamangkero sa tabi niya ay tumangging maniwala sa kanyang nakikita. Para sa kanya, ang mataas na affinity ni Dane para sa mahika ay hindi sapat na dahilan upang magkaroon siya ng ganitong awtoridad sa mga spell, lalo na't hindi naman siya dapat maging salamangkero. Sinubukan ni Sidon na magbigay ng paliwanag at maghanap ng dahilan upang hindi paniwalaan ang mga kakayahan ng bata, ngunit bigla niyang napagtanto na ang mga talento ni Dane ay maaaring ang tinutukoy ng mga karaniwang tao kapag binabanggit nila ang mga biyaya, mga regalong imposible pang gayahin. Sa sandaling ito, napilitan ng salamangkero na isantabi ang lahat ng kanyang kaalaman tungkol sa Magic Circle at ang mga tuntunin nito. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin na ang young master sa harap niya ay may tinatawag na likas na talento. Sa ngayon, hindi na talaga dapat nagugulat ang mga tao sa kahit anong ginagawa ng batang ito, matagal nang napatunayan na siya ay isang sertipikadong henyo sa kahit anong larangan na kanyang pinapasok, pero kahit ganoon, hindi mo rin sila masisisi ng husto, dahil wala pa silang nakikitang sinuman na tulad niya, habang sinusubukang unawain ng mainiting ulo na matanda ang lahat ng nangyayari. Tuloy-tuloy lang si Dane sa paggalugad ng kanyang bagong talento. Maging siya ay nagulat na gumana ang kanyang eksperimento, dahil unti-unti na rin niyang pinaniniwalaan na imposibleng gumamit ng mahika ng walang circle. Pero ngayon, alam na niyang hindi yun totoo. Isa itong malaking tagumpay para sa bata at dapat na ipinagdiriwang kung tatanungin mo ako. Sa kasamaang palad, sobrang gulat ng matanda kaya hindi niya makita ang positibong bahagi nito sa ngayon. Sa kasalukuyan, mas nangingibabaw ang takot kaysa paghanga sa kanya, kaya't sa halip na magdiwang, nanginginig siya habang nakaluhod, nakahawak sa tuhod. Halata namang hindi pa siya kailanman nakakita ng isang taong may likas na kaugnayan sa mana, kaya't malamang na kailangan pa ng oras upang masanay siya rito, para bang nakatingin siya sa isang kalahating Diyos, dahil ang lahat ng talento at katangian ni Dane ay mga bagay na kinatatakutan niya, hindi lang basta mas dalisay at mas siksik ang mana ng bata kaysa sa kahit sino sa buong mundo, kundi may kakayahan din siyang suwayin ang mga patakaran ng mahika. Para kay Sidon, ang batang ito ay isang pambihira. Ngunit ang nakakatawa rito ay tila walang kamalay-malay si Dane kung gaano siya kay-spesyal. Siya mismo ay isang henyo na minsan lang mangyari sa buhay, at hindi pa niya alam iyon. Habang patuloy ang bata sa pagsubok ng kanyang bagong mga kasanayan, bigla siyang nilapitan ng matanda at tinanong kung maaari siyang maging disipulo nito. Gaya ng inaasahan, hindi ito bahagi ng plano ng ating bida, kaya't naglakad na lang siya palayo, umaasang iiwasan ang salamangkero ng sapat na tagal para magbago ang isip nito. Alam ng matanda na ito ay isang napakalaking kahilingan, kaya nang makita niyang palayo na ang bata, sinundan niya ito ng desperado, humihiling na hintayin siya kahit saglit lamang at pakinggan ang kanyang paliwanag. Sa kasamaang palad, hindi pinansin ng bata ang kanyang mga pakiusap, nagpatuloy lang si Dane sa paglalakad palayo, at hindi nagtagal, muling uminit ang ulo ng salamangkero, gusto niyang makipag-usap sa bata dahil naniniwala siyang kailangang pag-usapan ang kanyang mga kakayahan. Para kay Sidon, sayang kung babaliwalain ang napakahusay na talento ni Dane, kaya't sinusubukan niyang gawin ang lahat upang gawing disipulo ang bata. Nakikita ng dating pinuno ng Tore ang napakalaking potensyal sa bata, at handa siyang gawin ang lahat upang mapalago ang mga kakayahan nito. Ngunit nang patuloy na iniiwasan ni Dane ang usapan, inunahan siya ng matanda at hinaranggan nito. Tinihil ang kanyang paglalakad, pagod na sa pag-uusap, halatang mas gusto na ni Dane na nasa kahit saan siya maliban sa tabi ng matanda, ngunit binaliwala ng matanda ang ekspresyon ng bata at tinanong ito kung marunong ba siyang gumamit ng two-chain magic. Sa tugon, naiinis ngunit tapat na inamin ni Dane na hindi niya ito kaya dahil hindi niya alam ang code para doon. Nang marinig ito, si Sidon ay sobrang nasasabik sa balita, kaya't isang malaking ngiti ang unti-unting sumilay sa mukha ng matandang lalaki nang maunawaan niyang kailangan ng bata ng tulong sa aspetong ito. Nasasabik siya, sinasabing maganda ang sitwasyon, bago sabihin kay Dane na magagawa niya agad ang walong chain magic, kung papayag itong maging disipulo niya. Sa isip ng matanda, dapat ay hindi matatanggihan ang alok na ito, ngunit bago pa man niya matapos ang suhestyon, diretsa ang sinabi ni Dane na hindi siya interesado, at nagpasalamat si Dane sa alok ng matanda. Gaya ng inaasahan, galit na galit ang matanda nang muli siyang tanggihan. Pangatlong beses na itong nangyari, at tila hindi na niya matanggap ang sitwasyon. Ang isang salamangkero sa antas niya ay halos sambahin ng iba, ngunit pagdating kay Dane, parang wala siyang nararamdamang pagkasabi. Napapuno ng galit ang matanda, pakiramdam niya ay napahiya siya. Gayunpaman, ang totoo'y wala naman talaga siyang magagawa tungkol dito.
Si Sidon ay nakatayo lamang doon, nahihiya at nadismaya sa narinig. Nang bigla niyang marinig ang tawa ng isang tao, lumabas na ito'y si Count, na nagkataong napadaan lamang at nakita ang kanyang anak na kasama ang isang bihasang salamangkero. Lumapit siya sa dalawa at inamin niyang hindi niya alam na napalapit na pala ang dating pinuno ng tore sa kanyang anak. Nagulat si Dane nang makita ang kanyang ama, kaya't masaya niyang tinawag ito. Nang tuluyang makarating si Arken sa kanila, tinanong niya ang anak kung ano ang kanilang pinag-uusapan, kaya't sinabi ni Dane na hinihingi ni Sidon na maging disipulo niya siya. Isiniwalat din niya sa kanyang ama na tinanggihan niya ang alok, at labis na nagulat ang Count sa narinig. Naramdaman ni Sidon ang pagkabigla ng Count mula sa tono nito, kaya't agad siyang kinabahan at nagsimulang magpaliwanag. Sinabi niya kay Arken na ang kanyang anak ay may kakayahan na maging isang mahusay na salamangkero balang araw, umaasang makuha ang suporta ng veteranong mandirigma. Sa narinig, napatawa si Arken, tila naaaliw sa sinabi ni Sidon. Alam na niya na matalino ang kanyang anak, kaya't hindi na siya gaanong nagulat na may sapat itong kakayahan sa mahika upang maging isang mahusay na salamangkero. Nang magpakita ng interes ang Count sa usapan, sinubukan siyang kumbinsihin ng salamangkero, sinasabing nakatadhana si Dane sa mahika, at maaaring maging mas mahusay pa ito kaysa sinuman. Hinayla niya ang bata palapit habang sinasabi ito at ibinunyag na nagawa ni Dane ang paggamit ng chain-level magic, ng walang circle, isang bagay na dapat ay imposibleng magawa, ngunit nagawa ito ni Dane. Dito na nagsimulang magpakita ng pagkagulat ang Count. Alam din niyang imposible ang paggamit ng ganitong klase ng mahika ng walang circle, kaya hindi siya makapaniwala agad sa sinabi ni Sidon. Upang makatiyak, tinanong niya ang kanyang anak kung totoo ba ang sinasabi. At dito na kinumpirma ng batang henyo ng walang alinlangan. Nang marinig ito, labis na na-impress si Arken at bigla na lang siyang napatawa. Gayunpaman, hindi siya gaanong nagulat dahil alam na niyang maaaring asahan ang kahit ano mula sa bata. Alam na ng Count na nagawa ni Dane ang ganitong tagumpay ng walang kaalaman sa mahika, at alam ito ni Sidon, kaya't napagdesisyonan niyang ito ang eksaktong dahilan kung bakit nakakamangha ang talento ng bata. Parang nagkasundo na sila ng matanda dahil bigla silang parehong natawa. Na-impress din ng Count sa kakayahan ni Sidon na agad matukoy ang talento ng anak, at inamin niyang hindi niya inaasahan ang kaunti pa mula sa dating pinuno ng tore ng mahika. Bilang sagot, ipinaliwanag ng matandang salamangkero na hindi lang basta talento ang usapin. Mula sa kanyang nakita sa maikling panahon na kasama si Dane, ang batang master ay isang henyo, at wala siyang problema sa pag-amin nito. Dahil dito, matapang niyang iminungkahi na maaaring lumaki ang bata at maging isang bihirang magic swordsman. Nang marinig ito, nagsimulang mag-imagine si Dane na siya ay nasa ganung posisyon, hawak ang isang malaking espada at nakasuot ng magarang armor. Na-imagine din ng Count kung paano kung ang kanyang nag-iisang anak ay lumaki at naging magic spearman, at masasabing hindi niya ito nagustuhan, dahil ito'y nangangahulugang pinili ni Dane ang espada kaysa sa spear. Naglaro sa isipan ni Arken ang isang maikling clip, at ang susunod na nakita natin ay isang galit na ekspresyon sa kanyang mukha. Labis siyang nagalit sa imahe at sa suhestyon ni Sidon, kaya't hindi niya itinago ang kanyang reaksyon. Nakita ni Dane ang itsura ng mukha ng kanyang ama at naisip niyang nagkamali si Sidon sa pagbanggit tungkol sa mga espada at hindi sa mga spear. Ayon sa kanya, isa ito sa mga salitang hindi dapat banggitin sa harap ni Count Sagres. Ngunit wala namang ideya si Sidon na naapakan na niya ang nararamdaman ng kanyang ama. Akala niya ay nagkakasundo sila kaya't patuloy siyang nagsasalita tungkol kay Dane na magiging isang magic swordman balang araw ito. Sa kanyang isip, sapat na ang sinabi niya para kumbensihin ang Count at magustuhan nito ang alok, ngunit wala siyang ideya na kabaligtaran ang nangyari dahil marahil hindi pa niya nakita ang reaksyon sa mukha ni Arken. Ipinangako ni Sidon na kokontrolan niya ang 14 na taong gulang kung papayag itong maging alagad niya at nanumpa siyang aalagaan ang bata hanggang sa maging pinakamagaling na magic swordsman sa imperyo. Para sa ibang magulang, sapat na ang mga pangakong ito upang baguhin ang kanilang isip at tanggapin ang alok, ngunit malas na si Sidon dahil sa huling tao na kanyang dapat kausapin ito. Nang hindi makakuha ng sagot, tumingin siya kay Arken, at nang makita ang masamang ekspresyon sa mukha ng Count, parang may gumapang na lamig sa kanyang katawan. Bago pa magsalita ang Count, alam na ni Sidon na nagkamali siya kaya't natatakot at nalilito na siya. Hindi nagtagal, malakas na sumigaw si Arken sa isang galit na tono, na malinaw na ipinaliwanag sa kanya na hindi maaaring maging magic swordsman si Dane. Bagamat takot na takot si Sidon sa Count, determinado pa rin siyang gawing alagad si Dane,
Kaya tinanong niya si Arkan kung bakit hindi, sinabi niyang ang pagiging swordsman na sinamahan ng Mahika ay isang pangarap ng karamihan, at para sa kanya, ang batang master ay angkop na maging isa, kaya't hindi niya maintindihan kung bakit hindi gusto ng ama ang ideya. Dito, ang galit na Count ay tuluyan ang ipinaliwanag kay Sidon, na iginiit na hindi magiging magic swordsman ang anak niyang si Dane dahil magiging isang magic spearman ito balang araw. Nang narinig ito, at ang dating pinuno ng tower ay nag-atubiling umalis nang ma-realize na ito pala ang issue simula pa lang. Hindi niya alam na sobrang sensitibo ang Count tungkol sa pagiging spearman ng kanyang anak at ang posibilidad na maging iba pa. Ngayon na alam na niya, marahil ay hindi na niya ito babanggitin muli. Ang batang tinutukoy ay pinapawisan ng malamig sa buong oras, ngunit ngayon na naayos na ang issue, medyo nakahinga siya ng maluwag kahit na ang kanyang ama ay mukhang galit pa rin. Sa puntong ito, napagtanto ni Sidon na kailangan niyang mas maging maingat sa susunod na pagkakataon, ngunit, hindi maiwasang magtaka kung bakit ang lahat ng tao sa pamilya ng Sugrace ay ganito mag-isip. Para sa isang mage, ang maging disipulo ay may malalim na kahulugan. Karaniwang pinalalaki ng mga mage ang mga tagapagmana sa pamamagitan ng isang proseso na tinatawag na pamamana. Ang tradisyong ito ay mula pa sa sinaunang panahon at isinasagawa pa rin hanggang sa modernong panahon, kahit na may universal magic education na. Tama, ang hinahanap ng pinuno ng Magic Tower ay hindi lang isang disipulo, kundi isang tagapagmana. Dahil sa makulay na imahe ng chain magic na nakabitin sa 14 anyos na batang master, alam ni Dane na nangangahulugang mayroong kamanghamanghang talento siya. Balik sa realidad, iniisip ni Dane ang lahat ng narinig niyang sinabi ng mage at ng iba pang tao, at pagkatapos balikan ng lahat ng papuri, inamin niyang nakakaramdam siya ng isang bagay na umiikot sa kanyang katawan. Sa puntong ito, bigla niyang naisip na may hawak na siyang bagay na ito. Hindi pa malinaw kung ano ang tinutukoy niya, ngunit malamang ay malalaman natin dahil ang susunod na eksena ay isang flashback mula noong siya ay bata pa. Sa eksenang ito, ibinibigay sa kanya ni Arabella ang isang crystal ball at sinabihang maglagay ng magic dito kapag nais niyang makipag-ugnayan sa kanya. Ang crystal ball pala ang tinutukoy niyang bagay, at pagbalik niya sa kanyang kwarto, kinuha niya ito at nagdesisyon na magtanong kay Arabella para sa ilang payo. Naglagay si Dane ng magic sa ball at inactivate ang spell na magpapahintulot sa kanyang makipag-ugnayan sa kanya. Kasalukuyang nag-aaral si Arabella sa library ng academy, ngunit naputol ang kanyang pagsusulat nang marinig ang boses ng kanyang kapatid na tumatawag sa kanya. Nagulat ang dalaga sa narinig niyang boses ni Dane, ngunit labis siyang nasiyahan dahil matagal na nilang hindi naririnig ang isa't isa. Sobra siyang saya kaya nahulog ang kanyang lapis at hindi niya namalayan na sumigaw siya ng kaligayahan. Nakalimutan niyang nasa library pala siya. Abangan sa susunod nating kwento. Tuturuan ni Sidon si Dane ng iba't ibang antas ng magic code. Bukod pa dito marami pang hindi inaasahan pangyayari ang magaganap. Please like and subscribe. Maraming salamat po.